Alam mo ba kung sino ang pinakamalakas na naging Hokage ng bayan ng Konoha? Alam ko at alam nyo din naman na si Naruto ang pinakamalakas na naging Hokage ng bayan ng Konoha. Di naman natin mapagkakaila dahil sa kanyang walang hanggang chakra na nanggagaling kay Kurama at Sage Mode. At nakagamit nga rin itong si Naruto ng Rasengan na alam naman natin na iilan lamang ang may kayang gumamit neto sa buong series. So hindi ko na nga siya ilalagay o isasama dahil siya na nga agad ang number 1 sa ating listahan. So bali yung kasama lang sa rankings natin ay sina Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Kakashi, Tsunade at Shikamaru lamang. So irarank natin ang mga Hokage mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Let's be honest guys, Naruto is always going to be number 1. Dahil alam naman natin kung gaano nga siya kalakas at kagaling sa laban. Sa pinakahuling pwesto nga ay ilalagay natin si Shikamaru. Dahil alam naman natin na di naman siya gaanong kalakasan. Pero napakatalino nga niya at kaya niyang gumawa ng mga strategy sa bawat mga kalaban na kakaharapin ng Konoha. Gaya na nga lang ng paghihiganti nila kay Kakuzu at Hidan. At kasama nga dito si Kakashi bilang team captain nila that time. Ang ika-6 naman sa ating listahan ay si Tsunade. Hindi naman ito sinadya upang maliitin natin ang lakas ni Tsunade. Ngunit, kitang-kita naman natin na mas malakas pa kesa kay Tsunade yung ibang Hokage na kasama niya. At itong si Tsunade nga lang ang nag-iisang babae na naging Hokage ng bayan ng Konoha. At ang ika-5 naman sa ating listahan ay si Kakashi. Now, kung ito nga ay DMS Kakashi, maaaring ilalagay ko agad itong si Kakashi sa pinakaunahang listahan. But sadly guys, Hokage Kakashi nga is very nerf kasi wala na siyang Sharingan. Ngunit malakas pa rin naman si Kakashi kahit walang Sharingan. At hindi naman tayo binigo, ipinakita nga ito sa atin ni Kashimoto kung gaano pa rin kalakas si Kakashi kahit wala na siyang Sharingan. Noong bell test nila Boruto, Sarada at ang kanya mga kaklase. At ang pang-apat naman ay si Hiruzen Sarutobi. Inilagay ko nga itong si Hiruzen sa pang-apat dahil nakuha niya ang titulong The Professor. Mahirap nga ito dahil malakas din talaga itong si Hiruzen in terms of power and jutsu na kaya niya at alam niyang gamitin. At ito nga ding si Hiruzen ang nag-train kina Tsunade, Jiraiya at Orochimaru na maging isang legendary Sannin ng Konoha. Ngunit yung ibang Hokage nga ay mas malakas ang kapangyarihan at mas better pa kesa kay Hiruzen. Kaya inilagay ko lang siya sa pang-apat. Ang pangatlo naman sa ating listahan ay ilalagay ko nga si Tobirama. Dahil siya nga ang nagtatag at gumawa ng napakaraming jutsu. At kabilang na nga dito ang Kage Bunshin technique na pinakapaborito ni Naruto. Dagdag ko na nga din guys, na kaya nga din ni Tobirama na mag-teleport na katulad ni Minato. At pinatay niya nga din si Izuna Uchiha, na kapatid ni Madara. Nakilala bilang kasing lakas at husay ni Madara at the time. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay si Minato na Mikase. No doubt dahil alam naman natin na malakas at underrated talaga itong si Minato. At minsan na ding inisip ng portrait Kage na si Minato ay isang tagapagligtas. To be honest guys, the way I see it nga itong si Minato, isa siyang mas kahanga-hangang bersyon ni Tobirama. Dahil sa mga teknik at galawan nga netong si Minato. At alam naman natin na isa nga din itong si Minato sa mga estudyante ni Master Jiraiya na nakakagamit ng Rasengan. At napakaraming alam about sa sealing technique ng angkan ng Uzumaki. At ang pinakauna naman sa ating pwesto ay si Hashirama Senju na tinatawag na Diyos ng mga ninja. Dahil alam naman natin na siya lang ang naging karibal ni Madara. I mean itong si Hashirama lang naman ang hindi at never natalo sa kahit anong sagupaan nila ni Madara. At tinalo lang naman niya ang Eternal Mangekyo Sharingan ni Madara with the Nine-Tailed Fox na sinamo ni Madara. At hindi lang basta Nine-Tailed Fox guys, meron nga din itong baluti ng Susanoo. So alam nyo na malakas talaga itong si Hashirama at walang duda na siya ang pinakamalakas na naging Hokage ng Konoha kapag hindi kasama si Naruto. Well, malakas talaga silang lahat na naging Hokage ng bayan ng Konoha at lahat sila ay karapat-dapat na tawaging Hokage. So kayo guys, kung may naiisip nga kayo na sarili nyong ranking sa mga Hokage ng Konoha, wag nga kayong mahihiyang i-comment yan sa ibaba at pag-usapan natin yan. And also, titignan ko nga kung sino yung pinakamaganda na ranking sa mga Hokage.
So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Follow and like for more. Thank you guys.